Pambansang Awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang islang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitindig. Lumalang araw ng walang pansinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy nga po kaming lumalapit sa iyo sa oras na to at nagpapakumbaba. Nagsusumamo, Panginoon, at nananalikluhod, humihingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan. Lord, patawarin mo nga po kami kung kami nakagawa ng mga laban sa iyo at patuloy, Lord, na ikaw nga po ang maglinis sa buhay ng bawat isa sa oras na to, God. Hayaan mo na makalapit nga po kami sa iyo, sa iyong trono ng biyaya, God. Maraming pong salamat sa kapatawaran. Maraming pong salamat sa paglilinis. Maraming pong salamat, Lord God, sa pagkakataon na to na ibinigay mo sa jail nagkaisang na youth service, Lord, na dinala mo kami sa 2nd year's anniversary ng youth service. Maraming pong salamat. Hayaan mo, Panginoon, na sa aming anibersaryo, ikaw nga po ang aming maparangalan, mabigyan ng kaluwalhatian, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na we ask, Lord God, your Holy Spirit to move upon our program, O God. Hayaan mo, Panginoon, sa maghahayag ng iyong salita. Ikaw nga po ang patuloy na kumilos, Lord God, sa kanyang buhay, sa buhay ni Pastor June Mangrobang. Patuloy, Lord, na let your anointing power flow upon his life. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw nga lang po ang makita, Lord God, sa kanyang buhay. Nawa, Panginoon, na sa kanyang ihahayag ay patuloy, Lord, na maranasan nga po niya ang anointing power na nagmumula sa iyo. Let your double portion of your anointing be with him, O God. At hayaan mo sa paghahayag ng iyong salita, Lord God, sa buhay niya, there's a power, Lord God, ay patuloy namin maranasan, O God. Maraming pong salamat, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na give him a wisdom, knowledge, and strength, Lord, na nagmumula sa iyo, na kanyang magamit sa paghahayag ng salita. At ilagay mo nga lang po siya, Lord God, sa pinakamababa at ikaw ang may taas, Lord God, sa kanyang buhay. At patuloy na ikaw nga po ang makita sa kanyang buhay as he share your word, O God. Maraming po salamat. At hayaan mo, Panginoon, sa nalalabi pa nga pong oras sa aming programa, ikaw ang kumilos, Lord God. Ikaw ang patuloy na aming inanyayahan, Lord God, na kumilos sa aming online anniversary, O God. Hayaan mo, Panginoon, na wala nga pong tangka, lalo ng kaaway ang siyang makanaig, makapasok, Lord God, sa aming anibersaryo. Lord, ang connection, Lord God, ang lost connection ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ikaw nga po magbigay ng magandang connection, Lord God, sa bawat tao na aaten, Lord God, sa FB Live, Lord God, anniversary in the name of Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan nga po namin ang makapangyarihang pagkilos, Lord, ng iyong banal na Espiritu sa aming anibersaryo, God. Maraming po salamat, Lord, and we entrust to you everything, Lord God, na mangyayari, Lord God. And we expect more, and we expect, Lord, the unusual move of the Holy Spirit, Lord God, sa aming 2nd year's anniversary, O God. Maraming po salamat, Lord God. Sa iyo nga po namin pinagkakatiwalaan lahat at mainam po na ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Who are we? We are
by all means, be on fire. Sa kahit anong paraan, kahit anong dahilan, maging maalab po tayo para sa ating Panginoon. That is the only Christian way. Be on fire. Who are we? We are KKB! Ano nga ba ang ibig sabihin ng KKB? Kristiyano Kabataan para sa Bayan. In English, CYN, Christian Youth for the Nation. Oops! Teka lang, meron pa. Mission, vision, and core values. Tara! Alamin natin! KKB mission: to inspire the youth to live for Christ and to offer the prime years of their lives in service to God and country. At meron pang vision, a dynamic youth movement and transforming young people worldwide through the full gospel of the Lord Jesus Christ for righteousness and excellent leadership in the church and nations. Dako naman tayo sa core values. Youth. Y stands for yielded to God. O, outstanding service to others. U, unity. T, trustworthiness. And H, holiness. At ito ang kwento natin. We are the Young Adults Network. Why our mission? To support the quantitative and qualitative growth of the church and the young adult members. By establishing strong, inspiring, and enriching life groups, fellowships, and connections inside and outside the church. Why our vision? A network of spiritually matured, emotionally stable, mentally capable young adults who are assets of the church, influencing the different pillars of society. Be part of us! Good afternoon, KTV's Bayans. And today is a very, very special day because sineselebrate po natin ang second year anniversary ng youth service dito sa Nagkaisang Ayan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. And pwede po magpatiin natin ang ating mga katabi kung meron po kayo sa inyong tahanan na happy anniversary. Sabihin po natin. At today po, we will just celebrate the goodness of our Lord sa ating pong mga buhay sa panahon na to. And hayaan po natin na patuloy na kumilos ang banal na Espiritu po sa ating mga buhay sa panahon ngayon. Hallelujah. We give you praise, Lord. Hallelujah. Can we open our mouth and start praising our Lord our God at this place? Kung nasan ka man sa mga oras na to, I want you to raise your hand and just feel the presence of the Lord. Hallelujah. 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 Give you praise. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distraction, 'cause I came for you, and I came for you. I need you more than ever. I need you more than ever.
'Cause I came for you. I came for you. I live for you. 'Cause I live for you. I live for you. This is where you are welcome. Come and move upon this land. We desire and head down for once again. Send your fire, send your fire, release your power. So when Calvary the same, we desire and head down for once Lord, let your spirit move. And have your way in this place. Lord, we have come for you. You say, we make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your Holy Spirit, move upon our midst. Lord, we offer you our praise. We offer you the highest glory. Lord, we pray and we desire that the mighty move of your Spirit be unto us today. Lord, sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, pagsamba, luwalhati sa nag-iisang Diyos. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! Are you excited to sing song of praises to the Lord today? Amen! Amen! Hallelujah! Kaya mo ng awit na to, hindi tayo mga
We want to be powered up, O God, and soar high for you. Nasa kabilangan kami, Panginoon, ng mga unos, bagyo ng buhay. But Lord, tinatayaan po namin ang iyong pangako na kailanman hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. That Lord, whenever we feel weak, there is always strength that we can draw from you, O God. Kaya Panginoon, sa araw na to, our prayer is for you to strengthen us, O God, so we can soar above, soar high, that we can rise above any situations of our lives, O God. Hallelujah.
My weakness is hidden within your glory. Jesus, my strength is in you. The odds are against me. The odds are against me. But you are for me. Jesus, my strength. Jesus, my strength is in you. Send power, power belongs to the one who was and is to come. Power belongs to our God.
domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila. Lumalala na ang coronavirus sa bansa. March 15, Marami nang nagkakaroon. Marami na rin ang nahahawa. April 14. Nagpatupad na ng lockdown ang presidente. Tila isang panaginip. Kailan kaya ito matatapos? Kailan kaya ako makakalabas? Malalampasan ko pa ba ito? Ako'y isang kabataan na tulad mo, ganito din ang nararanasan. Yung araw, paulit-ulit at paulit-ulit na lang. Bawat araw, bawat oras, at bawat minuto, ito at ito lang din ang ginagawa ko. Mga katanungang nabuo sa aking isipan, bakit, paano, kailan, walang katiyakan. Nakakatakot, nakaka-stress at nakaka-depress. Nakakalungkot at nakakadurog ng puso. Sa mga oras na ito, naka-community quarantine na ang buong Metro Manila. Ito ay dahil na rin sa pagtaas ng bilang ng mga nagpositibo sa coronavirus o COVID-19. Una nang sinuspindi ang mga klase sa lahat ng antas hanggang ika-14 ng Abril. Kinansela din ang lahat ng mga event at mass gathering para maiwasan ang paglalagang ng Pero, sa kabila ng pandemya nagaganap, sa Diyos lang ako nakatagpo ng kalakasan. Power up! Kalakasang nagpabago sa akin, maging sa aking buong pamilya. Kalungkutan na naging kasiyahan, takot na naging pag-asa. Pananampalatayang pinagtibay at pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Salamat sa Diyos! Power up! What's up, KKBs and YRs? Ako pala si Ju. Ako po si Giselle. At binabati po namin kayo ng Happy second Thanksgiving! anniversary KKB and YN Nagkaisang-Nayon Chapter. We are here to introduce to you our speaker for today. Balita ko sa ating speaker ay bago siya maging isang pastor ay naging education head muna siya ng JL Nobel Proper. At hindi lang yun, engineer pa siya. Wow! Praise God! Talaga naman nakakabilib. Engineer na, pastor pa. And wait, there's more. Bukod sa pagiging engineer, pagiging education head, at pagiging pastor, pogi pa siya. Hindi ako bayad, pero pogi siya sa mata ng kanyang asawa at dalawa niyang anak. Kaya naman palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay na nag-iisang tatay na JL Nagkaisang-Nayon, Pastor June Manglaba.
Praise the Lord. Good day, young people. A blessed, victorious, and powerful second anniversary GIL ng Isang Nayon KKBs. Napakaganda ang second anniversary team natin na Power Up. Ibig sabihin ng Power Up, the ability and capacity to walk for an extra miles. Wow, ganda naman. Yung pong abilidad natin, kapasidad, at kakayanan na lumakad for extra miles with great speed, with great power and force. Hallelujah. Kaya ang team verse natin ay sa Isaiah chapter 40 verses 29 to 31. Yun po ang babaybayin po natin sa ating pong pag-aaral sa pangalawang taong anibersaryo ng JIL na Isang Nayon KKBs. We may say that the journey of 1,000 miles begins with one step. The journey of 1,000 miles begins with one step. Napakaganda, di ba? And the greatest heroes of faith are not always those who seem to be soaring or being strong. It is they who are patiently waiting, trusting the Lord. Hallelujah. KKBs, do you want and willing to walk with extra mile? Are you willing to walk with an extra mile? And no turning back. No turning back. Kaya po sa ating pong pagdiriwang ng pangalawang taong anibersaryo, the context of Isaiah chapter 40 verses 29 to 31 speaks on the circumstances within us. It speaks the real context of Isaiah chapter 40 verses 29 to 31 speaks on the circumstances within us. And when we say circumstances, are those nasty things. Nasty, ibig sabihin, those things that are difficult to deal with and to understand. Kaya circumstances are those nasty things you see when you get your eyes off. When you see or you get your eyes off of God. Kaya napakahalaga ang dapat nating pananaw o pagkakaintindi on how to deal these nasty things. Ibig pong sabihin, if you look at God through your circumstances, He will seem small and very far away from you. If you look at God through your circumstances, through these nasty things, He will seem small and very far away from you. Kaya pag sa problema ka nakatingin, ang problema, the problem become bigger. At when the problem become bigger, ay lumiliit ang pagtitiwala mo sa Diyos. Your faith becomes smaller. Hallelujah. But if by faith, you look at your circumstances through God, He will draw very near and reveal His greatness to you. Kaya magkakaiba po yun, no? Yung pananaw natin. So, the way on how you deal your circumstances is very much important. Kaya balikan po natin o umpisan po natin do sa verse 29. Sabi po ng verse 29, He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Kaya may dalawa pong salita natin pong makikita na napakahalaga on how to power up. Yung weary and weak. Weary, ibig sabihin pagkahapo, exhausted, and strength. Extremely tired, pagod na pagod. Yun po ibig sabihin ng weary. And also weak, not able to resist, not able to withstand temptation and conviction. Yun po yung mahina. Kaya that's why when you are weary, when you are weak, the spirit is willing, but the flesh is weak.
Yun po yung karanasan natin. Pag tayo po ay nahahapo, pagod na pagod, at mahina. Young people, alam niyo ba that God knows how you feel? God knows your fear. God knows how you feel. Alam niya at batid niya kung ano yung naramdaman mo. At batid ng Diyos kung anong kalagayan mo at anumang takot ay alam ng Panginoon. God knows how you feel and how you fear. Kaya po may mga tools or encouragement, reminders to all young people today. Sabi po ng verse 28 in Isaiah chapter 40, do you not know? Have you not heard? The Lord is everlasting God, the creator of the ends of the world. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Kaya sabi po na mabuting balita, hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig, na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang nakakaunawa o nakakatarok. Kaya KKB's young people, alam nyo rin po ba that even the strongest people get tired? But God's power and strength never diminish. God's power and strength are always available. Kaya po sabi niya, even the strongest people get tired. But God's power and strength are always available and never diminish. Hallelujah. So, kung iugnay po natin dito sa ating pong binasa, God is never too tired. God is never too busy to help us and listen to us. God's strength is our source of strength. The joy of the Lord is our strength. Nehemiah 8:10. Na ang kagalakan na mula sa Panginoon ay ang ating lakas. And also, Apostle Paul reminded us in Philippians chapter 4, verse 13, says that I can do everything through Him, referring to Jesus, who give me strength. Wow! Young people, can we really do everything? Kaya ba natin gawin lahat? Yan ang sabi po ng Panginoon kay Apostle Paul, that we can do everything through Him who give us strength. My answer is yes, we can do everything through Jesus, through Him with faith in Him. Amen po. So the power we receive in union with Christ is sufficient to do His will. Ang susi po dito, the power we receive when we got born again, when we are regenerated, is sufficient to do His will and to face every challenges that may arise from our commitment and doing it. Kaya napakaganda na panghawakan po natin in times of weariness, in times of weakness. Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. Philippians 4:13, I can do everything through Christ who give me strength. Kaya mainam din po sa in union with Christ, 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, the old is gone, and the new has come. Napakaganda mga young people na panghawakan po natin. Kaya power up! Power up! Kaya sa verse 30, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. I don't know the reason kung bakit ang mga kabataan ay napapagod. Kung paano sila nanlulupaypay, paano sila nadatapa. Tired, stumble, and fall. But Apostle Paul reminding us today, 1 Timothy chapter 4 verse 12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Hallelujah. Even youth and young men, kahit na mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay.
But 1 Timothy chapter 4 verse 12 reminding us, and in verse 14, do not neglect your gift. KKB's young people, regardless of your age, God can use you. Don't think of your age as a handicap. Ba? Sa mura niyong kaisipan, sa mura niyong edad, ay magagamit po kayo ng Diyos. Don't think of your age as a handicap. Yung kapansanan, o wala kayong magawa, at wala kayong alam. But your talent, sabi ng verse 14, don't neglect your gift or talents. Your talents, your gift are improved by using them, and you will lose your spiritual gift if you don't put them into practice. Kaya mahalaga ang talento, our spiritual gifts and talents, kung ito po ay ating pong pinapractice o sinasagawa at ginagamit. And also, sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, fan into flame the gift of God. Hallelujah! Fan into flame the gift of God. Paul urged Timothy to be bold and of good courage. Alam natin ang buhay po ni Timoteo bilang young pastor. Siya po ay nangihina, siya po ay nadidiscourage. But Apostle Paul urged him to be bold and of good courage, because the Holy Spirit would go with him and give him the power. Ito po yung pamanhik po o paalala ni Pablo kay Timoteo as a young pastor. Now, as we apply these verses, when you use the gift God is given you, you will experience power you need. Kaya nga po, may kanta po tayo, I got or you got the power in the name of Jesus. Kaya wag po pong manghinawa na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. And even verse 15, sabi niya, do your best. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. How good are this word of God that will encourage us? Now look, young people, believers who ignore the Bible or the Word of God will certainly be ashamed at the judgment day with the Lord. Believers who ignore the Bible or the Word of God will certainly be ashamed at the judgment day of the Lord. Kaya alam niyo po ba na wag po tayong manghinawa at maging matamad sa pagbabasa ng salita ng Diyos, because on the judgment day of the Lord, our character, our deeds, yung gawa at gawin natin will be judged. Our character, our deeds, yung mga gawa at gawi will be judged at the judgment day of the Lord. Kaya po, nagpapatuloy si Pablo reminding us in 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called. Fight the good fight of faith. Young people, ito po yung mga reminders that will encourage us, that give us power in serving the Lord. Fight the good fight of faith. But how to fight a good fight of faith? We must have active faith. In other words, faith in action, in fighting battles of life, obeying God with courage and with faithfulness, and doing what we know what is right. That is how we fight a good fight of faith. We must have active faith or faith in action in fighting battles of life, obeying God with courage and with faithfulness, and doing what we know what is right. Ang ganda. Ang gandang mga paalala. Kaya tayo po, mga KKB, mga young people, don't grow tired. Don't stumble, but get going. Huwag manlupaypay. Gising. Bangon. Power up. Amen. Glory, hallelujah. Glory be to God.
Now lastly, young people, listen. So verse 31. But those who wait in the Lord will renew their strength. In other translation, those who hope in the Lord will renew their strength. May mga salita dito yung wait and renew. Ibig kong sabihin ng wait here does not suggest to sit down or to do nothing. Wait here not suggests to sit down and do nothing. But it means, wait here means with hope, may pag-asa at umaasa. Look to God for all what you need. Yun po ibig sabihin ng wait. Not sitting down and do nothing, but with hope, look of God. Or look to God for all what you need. Bilang isang kabataan o mga kabataan, what we need is to meditate on His Word. Magbulay-bulay sa Kanyang mga salita. Alam niyo po ba, the Word of God is not a promise. It's not only a promise, but a covenant. Ibig sabihin, pangako ng Diyos ang Kanyang mga salita na Kanyang gagawin. Tama? Gets nyo ba, mga young people? The Word of God is not only a promise, but a covenant of God to His people. Kaya we need to meditate on His Word. Kaya sabi nga po sa Joshua, meditate thy word day and night, and you will be prosperous and successful. Ito po yung mga susi na dapat po natin malaman to power up. And also, what we need is to pray, pray, and pray. Believe and you will receive. Napakaganda. Magbulay-bulay ng salita ng Diyos, manalangin na manalangin, at maniwala na ikaw nga ay tatanggap sa bawat panalangin. Amen? So yun po yung wait. How about renew? Renew means to exchange, as taking old clothing and putting on new. Diba? Yung pagbibihis o pagpapalit, ito po yung renew. Now, when we exchange our weakness for God's power, 2 Corinthians chapter 12, verses 1 to 10, we must exchange our weakness for God's power. Now, young people, listen. As we wait before the Lord, God enable us to soar. As we wait before the Lord, God enable us to soar. Ibig sabihin ng soar is to fly, to sail, to rise in the air without engine power. Diba? To fly, to sail, to rise in the air without engine power. Yun po yung soaring. As we wait before the Lord, God enable us to soar. And when there is a crisis means the turning point for better or worse. Pag may crisis, the turning point for better or worse. It is a radical change emotionally, extreme, unusual. Yun po yung crisis. Unusual, extreme, or radical change emotionally. That when there is a crisis, we must run when the challenges are many. So to run, ibig sabihin ng renew is to run when the challenges are many, and to walk faithfully day by day. Hallelujah! Kaya KKBs, walk for extra miles. Power up. Walk for extra miles. For God enabled us not only to soar like eagles, but also to walk longer. Hallelujah! Kaya po, sa selebrasyon ng 2nd anniversary ay napakaganda. Power up. Diba? Power up. Just get going. Maging abala tayo. And just keep doing. Patiently, waiting, trusting the Lord. Hallelujah. Kaya po, sa akin pong pagtatapos sa mensahe na ito, basahin po natin ang sinasabi ng Isaiah, Kabanata 26, pangkat 3. Sabi dito,
binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Kabanata 30, pangkat 15, maliligtas kayo kapag kayo'y nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kayo'y aking palalakasin at patatatagin. Maliligtas kayo kapag kayo'y nagbalik loob at nagtiwala sa akin. Kaya po kayong mga kabataan, God knows how you feel and God knows how you feel. Ano man ang iyong naramdamang takot, ano man naramdamang panghihina, panlulupaypay, just remember God's Word. Hallelujah, yung pinag-aralan natin. Maraming mga reminders na nagpapasigla, na nagpapatatag sa ating pong pananampalataya. Kaya young people, as you do celebrate your 2nd anniversary, power up and no turning back. Hallelujah. Kaya po, sa mga ganitong mga pagkakataon, tayo po ay sama-sama na mananalangin sa Diyos. And I believe God is so powerful. God is not limited by distance, space, nor even time. God is so powerful. Hallelujah. Saan ka man naroroon ngayon, mga young people, at maging sa mga nanonood sa virtual service na ito, ay alam ko po na God is not limited by space, time. Hallelujah. Kaya po tayo po'y mananalangin sa Diyos. Be ready to receive your power in the name of Jesus. Be ready to receive the fresh anointing that comes from the Lord. What we need is the power from high, the anointing of the living God. Kaya huwag pong manghihina. Isang tabi po natin ang weariness, ang weakness, tiredness, stubbornness, at hanapin po natin ang kalakasan na mula sa Diyos. Hallelujah. Maraming salamat mga KKB. Alam ko po na you have your destiny. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, huwag kakalimutan ang ipagkakatawa, ang eternal life. Hallelujah. Kaya congratulations to all KKBs sa iyong pagdiriwang ng pangalawang taon na matagumpay, a blessed, victorious, and even powerful 2nd anniversary. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Kaya tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, batid mo kung ano kalalagayan ng mga kabataan. Batid mo kung ano ang kanila pong takot, pangamba, at panlulupaypay. Dakilang Diyos, hindi lamang mo batid ang mga ganitong bagay. At loobin mo sa mga oras na ito na sila po'y mapalakas, sila po'y magkaroon ng tapang sa paglilingkod po nila sa inyo. Dakilang Diyos, empower them right now. Stretch forth your miraculous hand. Touch them, touch their very lives, O Lord. Hallelujah. Sa lahat ng mga napapagod, nandulupaypay, sa mga natatakot, Lord, palitan mo po ito ng kalakasan, palitan mo po ito ng kasiglahan, na mga kalumbayang ito, Panginoon, sa paglilingkod po nila sa iyo. Lord, stretch forth your miraculous hand. Touch them, even anoint them, Lord, wherever they are today, in the name of Jesus. Alam ko po na maraming kabataan ngayon ang nasisira ng loob, na pipersecute ng kanilang mga magulang and even their friends, so Lord, we do pray right now that they will receive the double portion of your anointing. Touch them, empower them, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Maging anuman ang kanilang pangangailangan, anuman ang kanilang pong mga ginagawa sa mga oras na ito, dalayan ko po, dakilang Diyos, na selyuhan mo po ng banal mong dugo ang kanilang mga buhay at hindi po makialaman ng anumang kaway ng mundo, anumang pong sistema, anumang pattern and system of this world, O God. Hallelujah. But anoint them so much, O God. Touch their very life. Renew their life, Lord. As they wait on you, Lord. Katulad po na sinabi mo sa Isaiah chapter 40, verses 31, those who wait in the Lord shall soar like wings of eagles.
Lalakad man sila pero hindi po mahahapo. Tatakbo man sila pero hindi mo po mapapagod, Panginoon. Lord, their journey in their lives, O Lord, ay patuloy na kasihan mo ng iyong kapangyarihan na katulad ng agila, Panginoon, sa problema ng buhay o sa bagyo ng buhay, just eagles, that eagles will soar, O God, these wings, disciples, Lord, in the name of Jesus. Salamat po sa kanilang mga buhay, dakilang Diyos. Patuloy na meron ka ng pinapalakas, meron ka ng lakas, Panginoon, sa kanilang panghihina, pinapalago ang kanilang pananampalataya. Hallelujah! Touch these young people and use them mighty, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah! Panginoon, sa mga oras na ito, I do believe na marami ka ng pinapalakas ng mga kabataan, marami ka ng tinatayong muli, nagbabalik loob muli, Panginoon, sa iyo, at nagkakaroon ng kaligtasan in the name of Jesus. Touch these young people, O Lord. Bless them indeed beyond measure. Hayaan mo ang bawat panalangin po nila ay kanila pong matanggap. Just only young people, just only believe and you will receive. Hallelujah. Salamat po ng marami sa tugon mo sa aming po mga pananalangin sa online prayer service na ito in the name of Jesus. We honor you and we thank you, O God. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. KKB's young people, power up in the name of Jesus. To God be the glory. Hallelujah. Amen and amen. Ba't ngayon pa? Kung kailan ako gagraduate, saka pa nangyari to? Ako si Rona Insosa, isang graduating student ng K-12. Ang inaasahan sa ng formal graduation ay hindi ko man lang naranasan. Pangarap kong masuklian ang sakripisyo ng aking pamilya. Nakatapos man ako dahil sa pandemya. Trabahong hanap ko, di ko din pala makukuha. Nakakapanghina. Sari-saring mga negatibo ang naririnig ko ngayong panahon. Pero ako, okay pa kaya ako? Ako nga po pala si Sara Mikis Mundo. Isang taong bahay na ngayon. Paano? Ikaw nga bawal lumabas ng bahay, di ba? Ako pa kaya? Social media, buong araw, hanggang gabi, maghapon, magdamag. Na-realize ko, nasayang yung oras ko sa mga bagay dito sa mundo na akala ko masaya, sa umpisa lang pala. Nakaka-depress. Nakakapanghina. Natatakot ako. Expose ako lagi sa labas dahil sa trabaho. Baka hindi ko namamalayan may virus nang kumapit sa akin. Baka may iuwi ko pa sa aking pamilya. Ako si Paul Yabora, isang empleyado. Kailangan pumayod, kailangan lumabas kahit na may pandemya. Kahit puno ng takot, kaba at pangamba ang aking puso at isipan, tuloy ang trabaho para sa pamilya. Ano na ang anak ko 1 year old na nakikipaglaban sa cancer. Kung kailan labas-pasok kami sa ospital, ngayon pa ito nangyari. Ako si Charmaine Florendo, isang mapagmahal na ina na kayang gawin ng lahat upang ang aking anak ay gumaling. He was only 1 year old when he was diagnosed with acute lymphoblastic leukemia, isang type ng cancer sa dugo. Siyempre, bilang isang ina, mahirap para sa akin na malaman na ganun yung sitwasyon. But then, hindi pa doon na natapos yung pagsubok na pinagdadaanan namin. Ito, dumating yung COVID-19. Sobrang hirap dahil isa pa siya sa mga high risk na makakuha ng COVID-19 dahil isa silang immunocompromised. Kinain na kami ng takot nung una na syempre 20% na lang yung percentage para mabuhay yung anak ko dahil sa cancer, but sabi ng doktor, mas niliit pa yun kasi may COVID. Once na nahawa siya ng COVID, we may not know kung makasurvive pa siya o hindi.
Pinaalala sa akin ni Lord na ako sa kanya dapat lubos na magtiwala. Binigyan niya akong lakas upang maniwala na ang pangarap ko makapagtrabaho at makatulong sa aking pamilya ay totoo magaganap. At totoo, naganap na nga. Nagkaroon na po ako ng trabaho. Diba, napakatapat ng Panginoon. This pandemic reminded me that this world is not our home. That everything in here is temporary. That everything fails but God remains. We must strengthen our faith day by day as the second coming of the Lord is very near. Para sa akin, malaki ang naging pagbabago sa buhay namin dahil sa COVID-19. Nagkaroon ako ng mas matinding pananampalataya. Sa gintaos, taimtim ang pananalangin ko sa Kanya. Nakakatakot, but still ang Lord pa din na may hawak ng lahat ng bagay dito sa mundo. Dahil din dito kailangan laging nakatuon ang aking mata sa Panginoon, lalo na't malapit na siyang bumalik. Napakabuti ng Lord. Kasi sa kabila ng COVID-19, ang sabi sa amin ng doktor niya, kasi natapos niya yung cycle niya eh. Lahat ng gamot, yung malalakas talagang natapos niya. Sabi sa amin ng doktor, sabi niya, to be honest, nung una, hindi ko inaakala na magsusurvive siya. Ang sabi nga ng doktor sa kanya, sabi niya, napakalakas mo mag-pray, baby ah. Sabi niya, napakadami siguro nagpe-pray para sa'yo. Doon pa lang, talagang sabi ko, Lord, sabi ko, glory to God. Kasi hindi namin ina-expect na kakayanin niya. But then, nagtiwala kami sa Diyos. Wala na kaming ibang matatakbuhan. Alam namin na wala kami magagawa. But then, napakabuti ng Lord. Kasi kahit exposed kami sa napakaraming tao, iba't ibang tao, lalo pa sa ospital, natapos pa rin niya. And now, yung anak ko, nasa maintenance phase na kami ng chemotherapy niya. Napatunayan ko at papatunayan ko sa inyo na di man umayon sa akin ng pagkakataon. Isa lang ang alam ko, ibibigay niyo to sa tamang panahon. Napatunayan ko at papatunayan ko sa inyo na sa gitna ng pandemya ito, we must prepare for our day. And that everything in here is so temporary. Patunayan ko at napatunayan ko sa inyo kung sa pandemyang ito, hindi dapat takot ang pairalin natin, kundi ang pananampalataya natin. Kaya talagang napatunayan ko sa sarili ko at patuloy kong papatunayan sa lahat ng tao na makakarinig ang testimony niya balang araw, hindi man ngayon, pero paglaki niya na ang Diyos na pinaglilingkuran nila Abraham, nila Moses, ang Diyos na gumagawa ng himala, noong unang panahon pa, nang dati nakasulat sa Bible, siya pa rin yung Diyos na pinaglilingkuran namin hanggang ngayon. Siya pa rin yung Diyos na kayang gumawa parang himala in the near future.
Hallelujah. Tayo manalangin, pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Hallelujah. Panginoon, salamat po ng marami, O God, sa mensahe na ibinahagi ng iyong anak, O God, sa hapon pong ito. Ang mga kabataan na nakapakinig, nakapanood, O God, ng video na to, ng anniversary presentation na to, Lord God, ay patuloy pong mapagpala sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy nga po na power up them in the name of Jesus. Power up them in the name of Jesus. Lord, hindi po kami maapektuhan ng anumang pandemic, O God, upang kami magpuri sa iyo, upang, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo ay manghina, O God. Bagkos, Panginoon, dinadagdagan mo, Lord, pinagniningas mo, O God, ang apoy, O God, ng aming relasyon sa iyo sa pangalan ni Jesus. Salamat nga po ng marami, O God. At patuloy, Panginoon, Lord, ang pandemic na to ay magdudulot, Panginoon, ng panibagong sigla sa bawat kabataan. Ang pandemic na to, O God, ay magdudulot, Panginoon, ng panibagong init, O God, ng paglilingkod nila sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ikaw patuloy magbibigay ng oportunidad, Panginoon, sa bawat kabataan upang maibahagi ang iyong mabuting balita, ang iyong salita, O God. Hallelujah. Panginoon, salamat nga po ng marami. And Lord, sa 2 taon ng katagumpayan ng iyong ministeryo, O God, ng KKB yan, Sunday service, O God, sa lugar na nagkaisang nayon, salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong kabutihan. Hindi po kami nahahadlangan ng anumang sitwasyon. Bagkos, Lord God, ang aming relasyon sa iyo ay patuloy na nagniningas, O God. Panginoon, salamat. At patuloy mong pagpalain ang bawat kabataan. Pagpalain mo ang kanilang pag-aaral, O God. Bless them indeed. Bless their education, O God, for you have plans for them, plans to prosper them and not to harm them, plans to give them hope and a future, O God. Maraming salamat po. At patuloy kong ang iniiwan ang mayamang pag-ibig ng Diyos Ama at ang walang hanggang pagpapala ng Diyos Anak at walang hanggang pakikipisa ng Santong Espiritu ay maranasan ng bawat kabataan ng KKB ng yan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.